Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, napag-usapan natin ito mga DDS. O ito muna unahin natin. Sino siya? Boom, sabog. Boom, sabog daw. Bakit kaya ganon? Panoorin natin. Lahat sa sabay! Hanggang mamatay na dahil naligon na mamatay sa lokal. Bakit masabay? Lahat sa sabay! Hanggang mamatay na dahil naligon na mamatay sa lokal. Okay, so yan mga kababayan. O, sabi nung iba, masaya lang daw. May masaya bang ganon? Parang hindi naman masaya. Parang nagtitrip ka mo. Parang pinagtitripan yung kasama. Malamang boyfriend niya ito. Ha? Napapapikit na lang eh. Napapapikit lang yung kasama niyang lalaki habang sinisigawan niya kinakantahan niya. So hindi ito masaya. Nagtitrip mga kababayan. Bakit ba usually nagtitrip yung mga ganyan? Baka bogsa. Baka alam nyo na mga kababayan, di ba? So, sino ba ito? Ha? Bahala na kayo kung sino. Nakikita nyo naman kung sino di ba? Ito ba ang sinasabi nila ng mga DDS na kanilang future president? Ang dami akong nakikita Sabi nila, 2028 daw Sara Duterte. Tapos after 6 years, ang upong presidente si Paulo Duterte. Pagkatapos si Paulo Duterte, after 6 years, si Basti Duterte. At pagkatapos after 6 years, itong si Kitty Duterte. So, Panay Duterte, yun ang pangarap ng mga DDS. Tapos ganito. Ganito ba ang gusto nyo maging presidente? Naku po, Diyos ko. So hindi ito basta-basta masaya lang. Matindi ito mga kababayan, bogsa. At mukhang pinagtitripan yung kanyang jowa. Ito pa mga kababayan, total pag-usapan natin ng mga DDS. Ito po nga isang DDS naman. Ito si Dada. Binabanatan si Vico Soto, mga kababayan. Binabanatan si Vico Soto. O, pakinggan natin. Ba't mo binabanatan si Vico Soto? Ha? Ay, nako, Vico Soto. Nagbabala daw. Wag nang kagatin ang propaganda ng mga diskaya. Ano propaganda na akulong na? Alam mo, Vico, okay man lang yan na personalin mo diskaya dahil pinersonal ka nung eleksyon, kung ano-anong pinagsasabi sa'yo nung eleksyon. Pero siguro maganda kung gaano ka kaingay sa mga diskaya. Ganun ka rin kaingay sa ibang mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Sana ganun ka rin kaingay sa pagnanakaw ni Romualdez, ni Marcos, ni Sandro Marcos. O kasi, parang masyadong tinatarget yung mga diskaya yung mga yan, bagamat magnanakaw din ng mga yan, least guilty yan. Dapat ang target natin yung mga pinuno ng mga magnanakaw na yan. Walang iya, masyadong namemersonal. Gusto pa naman maging presidente. So kapag presidente ka na, ganun din. Tatrabahuin mo, pepersonalin mo lang yung mga kaaway mo. Dapat interest ng sambayan ng Pilipino yung pinaprioritize mo, hindi yung interest mo lang. Alright, so yun yung sinabi ni Dada. Na ang laki-laking tao. Pero utak, ganyan din ang utak na ito mga kababayan, pare-para sila mga DDDs. Sabi niya, ang ingay ni Vico sa mga diskaya pero tahimik sa mga Marcos, Romualdez at iba pang congressman. Masyadong self-serving na may personal yarn. O yan ang sabi na ito ni Dada. Alam mo Dada? Unang-una, bago pa man na-discover etong si Diskaya sa mga pinagagawa niya diyan sa DPWH, bago niya ilaglag yung sarili niya. Meron ng mga expose etong si Vico Soto diyan sa mga Diskaya. Dahil nakalaban niya nga yan diyan sa Pasig. Okay, so meron sila talagang pinagdaanan. Magkalaban sila sa politika So, talagang eto naman si Vico Soto naglabas
naglabas ng resibo. Naglabas ng ebidensya laban sa mga diskaya. Kaya nagsasalita si Vico Soto, huwag kayo maniwala kay Diskaya. Kasi propaganda lang yung mga pinagsasabi niya. Kasi alam niya may hawak siya mga resibo. May hawak siya mga ebidensya laban sa mga Diskaya. At alam niya ang diskarte ng mga Diskaya dyan sa Pasig. Ngayon, ang gusto na ito ni Dada, banatan din ni Vico Soto. Ito raw si Marcos, si Romualdez, at iba pang mga congressman. Bakit naman niya babanatan? Dada, sausaw? Ito si Vico Soto, diyan sa nangyayari sa national, na kung saan under investigation na. Magsasalita siya na wala naman siyang hawak na ebidensya? Magsasalita siya na wala namang hawak na resibo si Vico Soto laban doon sa mga sinasabi mong mga tao? Hindi naman siya katulad ninyo. Dada, na puro dada. Hindi naman siya katulad ninyo na dakdak kayo ng dakdak, salita kayo ng salita na wala naman kayo hawak na resibo. Puro lang kayo chismis, puro lang kayo marites. Vico Soto, kapag nagsalita, may resibo yan eh. Hindi ka basta-basta pwedeng ngumaungaw, nagmiyaw-miyaw, nang basta-basta lang na walang resibo. Kaya nga kayo nasasabihan mga bobo eh. Kasi ikaw, dakdak ka ng dakdak. O sige nga, maglabas ka nga ng resibo laban kay Marcos. Paglabas ka nga ng resibo laban kay Romualdez. Wala eh, puro lang kayo dakdak eh. Pinakikinggan nyo si Saldico. Si Saldico naman mali-mali naman yung sinasabi. Saka ba't ayaw niya humarap ni Saldico para patunayan niya yung sinasabi niya? Puro lang din. Naglabas pa ng picture. Picture ng mga maleta. Wala naman ako nakakita ng pera doon. Tapos mali-mali yung mga dates. So, ay ba Dada ang gusto mo nga pagbatayan ni Vico Soto at magsalita siya laban kay Marcos, kay Romualdez? Hindi siya ganun. Ibang-iba siya sa inyong mga didilis. Siya nagsasalita base sa kanyang resibo o sa hawak niyang ebidensya. Tanga? Makikisabay sa inyo, gagaya sa inyo, babanat ang wala resibo. Hindi naman tanga yan si Vico Soto. At kung sinasabi mo magiging presidente, hindi siya nagsabi nun. Hindi siya nagsabi na gusto niya maging presidente kahit kailan. Wala siyang sinabing gusto niya maging presidente. Tanga-tanga ka talaga, Boss Dada eh. Wala siyang sinabi. Ang mga tao, ang mga taong bayan, ang gustong patakbuhin siya bilang presidente. Pero sa bibig ni Vico Soto, wala ka maririnig na gusto niyang maging presidente. Ganyan kakabobo, Dada. Wala siyang sinasabi na ganon. Maglabas ka ng video na sinabi niya na gusto niya maging presidente. Sige, maglabas ka. Tanga ka rin eh. Laki-laki mong tao, utak mo, ganyan kaliit eh. Hindi nagsasalita si Vico Soto na gusto niya maging presidente. Ang mga tao, ang Pilipino, ang gustong maging presidente si Vico Soto. Bakit? Kasi siya lang ang may moral ascendancy para maging presidente. Ha? Gusto niya maging presidente, yung pinakita ko kanina. Yung nagaganon. Sabi nila masaya lang daw. Walang masayang ganon. Ganon yung may tama. Lakas tama. Pero yung masaya, hindi ganun masaya. Ganun ba magsaya mga didilis? Ganun ba? Ganun ba yun? Ayun ba yung gusto niya maging presidente? At pati to si Vico Soto na nananahimik sa Pasig, gumagawa ng magandang trabaho, babanatan mo at gusto mo makialam? Hindi nga ganun si Vico Soto. Magsasalita yan kung may hawak na siyang resibo o ebidensya. Pero kung wala, bakit siya magdadadakdak? Hindi naman siya katulad ninyo na makikitid ang utak. Nadakdak lang ng dakdak, wala naman resibo. Bakit hindi kayo magsampa ng kaso? Magsampa kayo ng kaso doon sa mga sinasabi niyo mga magnanakaw kay Marcos, kay Romualdez. Wala pa nga ako nakikita ebidensya laban kay Romualdez eh. Hindi ko siya kinakampihan ko siya. Kaya lang maglabas kayo ng ebidensya. Kayo itong nagtuturo, kayo itong nagsasabi na magnanakaw sila, kayo ang maglabas ng ebidensya. Nasa na? Wala, puro ngak-ngak, puro daldal. Ganyan kayo mga didilis. Pati si Vico Soto, babanata mo. Self-serving daw. Hindi self-serving yan, tanga. Hindi lang siya nakikialam sa iba. Kasi, wala nga siyang hawak na resibo eh. Saka may trabaho siya. Dada, may trabaho siya.
Huwag mo nang guluhin si Vico Soto dahil ang ganda ng patakbo niya dyan sa Pasig. Ngayon, yung mayor nyo sa Davao, yun ang sitahin ninyo. Lahat ang ginagawa. Pati yung congressman doon. Pati yung vice presidente, yun ang banata mo. Dahil sa akin nga pinapasweldo ng bayan sa kanila, walang ginagawa. Si Vico Soto, nako. Araw-araw nagtatrabaho yan. Kaya ikaw dada ka ng dada. Manahimik ka na lang. Wala kang magandang masabi. Buti hindi ka naging ngongo. Katulad ng isa mong kasamahan dyan, na kaya daw ginawang ngongo kasi wala daw magandang sasabihin. Ay, nako, dada. Ito pa mga kababayan. Merong ito muna. Ayan, si dada. Binanata naman niya si Claire Castro. Talaga to. Tama-tama yung pangalan nito, Boss Dada. Puro dada. Lakas-lakas mo mag-akusa kapag binalikan ka, iyakin ka. O iyakin daw si Claire Castro. O iyakin daw. Bakit? Paano ba nangyari? Kasi ito si Claire Castro po ay nag-ain ng reklamo sa National Bureau of Investigation, NBI. Bakit po? Kasi nag-post etong yung page na Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Na ayon kay Yusek Claire Castro, ito ay itunuturing niyang may banta. Ang naturang post na inilabas ng January 2 ay naglalaman ng mapanirang pahayag at insulto na direktang tumutukoy kay Castro, kabilang ang linyang Claire, sana naintindihan mo na alam naming tuta ka lang. Ayon kay Castro, lumampas na umano sa lehitimong kritisismo ang mga pahayag at maaari itong pumasok sa threatening at harassing content dahilan upang idulog niya ito sa NBI para imbestigahan. So ito mga kababayan, pakinggan natin si Yusek. Bakit kinakailangan niyang mag-report sa NBI? Actually, di naman siya nag-file ng demanda eh. Nag-report lang siya sa NBI. Kasi etong post nga ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amin Paglinawan ay may kasamang banta. Sa tingin ko naman banta talaga eh. Kasi pakinggan ninyo mga kababayan. Hindi naman nagdemanda. Nag-report lang na if ever na may mangyari dito kay Yusek Claire, alam na kung sino may pakana. Kasi sino ba nagbabanta? Siyempre, yun ang may mga pakana. So ito, pakinggan natin si Yusek Claire Castro. Ngayon, actually, pinaparecord ko lang po, pinire-report ko lang po, yung naging Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan regarding dun sa threats na nailagay nila. Ito yung address sa akin. Okay. So merong threats. Ayun yung intindi, yung basa ni Yusek Claire Castro. Kasi pwede ka naman mag-post pwede ka mag-criticize. Pero iba na yung ikaw ay may threat. Iba po yun eh. Pwede ka magsalita laban sa tao, pero yung mananakot ka, magbabanta ka, ibang usapan na po yun. Kaya in-report lang, nga Boss Dada, hindi naman siya si Trixie Cruz Angeles na idol mo. Idol nito, magkakasama to mga to eh. Mga keyboard warriors to ng mga Duterte. Hindi naman kinasuhan. Ikaw nga umiiyak eh, dada eh. Hindi nagsampa ng kaso si Claire Castro, nag-report lang. Na if ever na may mangyari, alam na. So hindi iyak. Ikaw ang iyakin, Boss Dada. Ikaw ang iyakin. Sabi mo pa si Claire Castro iyakin, nag-report lang, isa karapatan niya lang mag-report. Di ba? Ikaw din naman ganun eh. Kapag merong nagbanta sa'yo, syempre mag-report ka. Pero lang kung tanga ka na hindi ka magre-report, alam mo na pinagbabantaan ka na. Tatahitahimik ka. Bahala ka sa buhay mo. Pero siya, syempre, kailangan niya protektahan ng sarili niya. Di ba? So, hindi siya nagkaso. Nag-report lang siya. So, ikaw ang iyakin, Dada. Ang sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinagagawa mo. So, I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng ganitong klase mga grave threats. Grabe, no? Kapag nilaglag ka daw at wala ka na sa posisyon, ang gagawin? Appendix lang ang walang latay? Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Hindi ba yun threat? Hindi ba yung pananakot? Hindi ba yung pagbabanta? Appendix lang ang walang latay?
Oh, ano sa tingin ninyo? So yung tingin ni Jose Claire Castro doon, yun ay below the belt na. 'Di ba? Parang yung kanilang vice presidente. I am thinking of cutting his head. Si Chucky. 'Di ba? Gigil na gigil siya. So parang ganun din. Alam nyo, ganito yung mga mga didilis talaga no? Ang mga bayulente. Kahit sa pag-iisip lang, bayulente. Oh. Yes po. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Kung magsasampa man lang ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. How do you feel now, ma'am, after seeing yung post po? At the time, of course, natakot ka. Kasi hindi ko naman sanay sa death threats eh. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, iba ang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. So yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Ma'am, kailan po yung post na yan? January 2. Nandiyan pa din po ba? O... Nandyan pa rin po. Ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa kanila? At sa atin lang naman, kung sinasabi nila may freedom of expression sila. Lahat naman tayo dito ay dapat na ma-exercise yung ating freedom of expression. At hindi kinakailangan na kung ikaw man ay nag-o-oppose sa sinabi ng isang tao, ikaw ay magbabanta na sa buhay niya. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay, yung pagiging bayolente. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Prior to this post, meron po bang may previous na post towards you? Wala akong napansin. Ito lang kasi yung nakita ko. Kung meron man before, hahalungkatin ko. Okay, maraming salamat po. Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie Angeles. Pero yung a certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. At nagkataon lang, inaako naman yata nitong si Ahmed Pagdinawan yung kanyang post, but it happens kasi na itong Facebook account ay sa kanila pareho nakapangalan. So, I really have to report on this. Anong background? When I made this Chucky remark, and then ito, sila yung nag-threaten sa akin. Okay, so yan mga kababayan Pwede naman kasi tayo mag-criticize. Pero wag naman yung magbabanta ka na. Yun yung ginagawa nila eh. Ayun yung mga ginagawa ng mga didilis. Kaya dapat lang na i-report. Marami na tayong natatanggap din na ganyan kung ano mga sinasabi sa mga comment section. So dapat i-report. Kasi kung hindi mo i-report, baka bigla na lang may mangyari sa'yo. Wala silang clue. So, ayan, nagbigay na ng clue si Jose Claire Castro. If ever na may mangyari, ito yung mga dapat imbestigahan kasi sila yung nagpo-post ng mga threatening post. 'Di ba? So, ayan mga kababayan, grabe talaga itong mga didilis, no? Sabi ni Dada, lakas-lakas mo mag-akusa, pag binalikan ka, iyakin ka. Hindi naman siya iyakin, nag-report lang siya. Karapatan niya 'yon. Ikaw din naman ganun ang gagawin mo 'Di ba? Hindi naman kayo tinatakot kasi kayo nananakot Kaya hindi kayo mag-report. At itong pagbanat mo kay Vico Soto, wag naman si Vico Soto. Unang-una, kung ikukumpara ka dyan, Dada, napakalayo mo. Napakaliit mo kumpara kay Vico Soto. Puro ka lang Dada. Kaya, wag mo nga sabihin na self-serving siya. Abangan mo pag naging presidente siya. Talagang makikita mo kung paano ang kumilos ang isang magaling na presidente. Hindi katulad nung nakita natin na gusto niya maging presidente. Lakas tama. Parehas mo, lakas tama. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. It's iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.